Habang busy si Alden sa pagdidiscuss kay Kester tungkol sa blueprint ng isa sa mall nitong gustong iparenovate at pa-extensionan ng biglang mag-ring ang kanyang cellphone, kaya parehas silang natigilan magkaibigan. Dinampot niya ang cellphone para tingnan kung sino ang tumatawag. Ang kanyang mommy pala at mukhang emergency iyon. Sinwipe ni Alden ang green button at dinaikit ang cellphone sa tenga. "Hello mom. Alden anak, busy ka ba? I have something to tell you." Sa boses ng kanyang ina ay mukhang hindi naman emergency ang sasabihin. Kumamo siya sa kilay. "Ano ho ba yun Mimi? Pakibilisan na lang dahil may meeting pa kami ni Kester." Ani niya at tumingin sa kaibigan na nakatingin lang din sa kanya habang naghihintay na matapos ang kanyang pakikipag-usap sa ina. "Oo anak, mabilis lang ito. Importante lang itong sasabihin ko. Kagabi pa kita tinatawagan pero di ka sumasagot, pati si Jorlena ay tinatawagan ko rin pero di rin sumasagot. Siguro may ginagawa kayo kagabi." Sa ulo naman kumamot si Alden. Tumawag nga kagabi ang kanyang ina at di niya nasagot, dahil tama naman ito ng hinala, may ginawa sila ng kanyang mahal na asawa at hindi sila pwedeng istorbohin. "Mommy, diretsahin muna ako please. Ito na nga anak, si Matthew nagpunta rito sa bahay kagabi at nagpaalam na liligawan si Anna." "What?" Bulalas niya. Nabigla sa sinabi ng kanyang ina. "Nagulat ka anak no? Ako nga rin nagulat nang magpaalam siya na liligawan niya si Anna. May gusto raw siya sa kapatid mo kaya liligawan niya ito." Umawang ang kanyang labi, at muling napatingin kay Kester. Nasa mukha na nito ang kuryosidad. "Are you sure mom?" "Yes anak. Sure na sure. Kung gusto mo tanungin mo pa ang kaibigan mo na yon." Tumiimbagang ako. "I will mom. Magtutuos kami. Anak, huwag mong aawayin si Matthew." "Bye mom." Binaba na niya ang cellphone at pinatay. Malutong siyang nagmura. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang ina. Pero alam niyang nagsasabi ito ng totoo. "What happened par?" tanong ni Kester. "Gagong Matthew na yun." Galit na sambit ni Alden. Hindi niya inaasahan na magkakagusto ang kaibigan sa kanyang kapatid. Para na ring siyang tinalo nito. "Why pare? Anong ginawa ni Matt?" Tiimbagang na tumingin si Alden sa kaibigan. "Matt likes Anna at nagpaalam siya kay mommy liligawan ang kapatid ko." "Really?" Namilog ang mata ni Kester na nagulat sa sinabi ni Alden pero maya-maya ay napangisi siya. Sabi na may something sa kanilang dalawa. "I told you before pare diba?" Sabi na sok-sok. 2 beses nahuli ni Kester na magkachat si Matt at si Anna pero normal conversation lang naman yun at walang mali siya. At ginawa niyang biro yun para asarin ang kaibigan. Pero di niya akalain na magkakatotoo. Nirolyo ni Alden ang blueprint at nilapag sa conference table. Dinampot niya ang cellphone at tinungo ang pinto. "Teka pare, saan ka pupunta?" tanong ni Kester. "Kay Matt. Magtutuos kami ng gagong yun. Sasama ako." Sumunod si Kester sa kaibigan na madilim na ang mukha. Dinial naman niya ang numero ni Luis. "Hello Luis pare. Pumunta ka sa office ni Matt." "Why? Mag-aaway ang magbayaw." Nakangising sabi ni Kester. Kunot noong nilingan naman ni Alden ang kaibigan. "Sinong magbayaw?" tanong ni Luis sa kabilang linya. "Basta pumunta ka na lang para malaman mo." Pinatay na ni Kester ang tawag kay Luis at kinontak ang iba pa nilang kaibigan. "What are you doing Kes?" tanong ni Alden. "Di tinatawagan ang tropa. Di ko naman kayo kayang awatin ni Matt na ako lang mag-isa. Mainam na yung may backup." Tamang-tama parehas nandito sa Manila si Jace at Renzo. Nakangising sabi ni Kester. Di na lang pinansin ni Alden ang kaibigan at kinausap na lang ang kanyang secretary para bill-inan na aalis lang siya saglit. Hindi na niya ito mipagpapaliban. Haharapin na niya agad at kokomprontahin ang kaibigan kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanyang bunso at nag-iisang kapatid. Sa lahat ng pwede nitong magustuhan ay ang kapatid pa niya. Para na rin siyang hinahamon nito. Pues magtutuos silang dalawa. "Sir Matt," tumawag po si engineer. "May sinend daw po siya sa email niyo about sa details ng mga materials na gagamitin sa shelter." Nag-angat ako ng tingin kay Jamil. "Okay, I'll check it later." Tumalikod na si Jamil at lumabas ng opisina. Hinarap ko naman ang mga documents na nire-review ko. Dapat kahapon ko patapos ang mga ito pero wala ako sa mood magtrabaho, dahil sakop ni Ana ang isipan ko buong maghapon.
Napailing-iling ako at napangisi ng maalala na buong maghapon lang akong nakatulala kahapon sa pag-iisip sa babaeng yun. Akala pa nga ni Jamil ay may sakit ako. Maghapon kong pinag-isipan ang gagawin kay Ana. Nakumpirma ko sa sarili ko na gusto ko ang dalaga. Walang duda, hindi ko siya palaging may isip kung hindi. Hindi ako magtitiyaga sa pangungulit niya kung hindi at higit sa lahat ay hindi ako magseselo sa mga lalaking lumalapit sa kanya kung hindi ko siya gusto. Kaya bago pa ako maunahan ng iba liligawan ko na siya. May nauna na nga sa akin but I will not give him a chance. Akin si Ana. Matagal na akong nagtiyaga at nagtiis sa kakulaitan niya. Maliit pa lang siya di na mabilang ang stress na binigay niya sa akin kaya maniningil na ako. Kung di niya ako gusto, gagawin ko ang lahat para magustuhan niya ako at inumpisahan ko na yun sa pagpapagawa ng animal shelter niya. Matt, damn you pare. Nagangat ako ng tingin at nakita ko ang galit na mukha ni Alden na biglang pumasok sa loob ng opisina ko. Kasunod niya si Kester, Luis, Renzo, Jace at si Jamil na natataranta. Ang malawak kong opisina ay tila biglang sumikip sa pagdating ng mga kaibigan. Kumunot ang noo ko. Anong meron? Nagtatanong ka pa kung anong meron. Yu ka pare. Bakit si Ana pa? Ang dami namang babae dyan ang kapatid ko pa. Galit na wika ni Alden at susugurin ako pero mabilis siyang napigilan ni Kester at ni Renzo sa balikat. Bit-iwan niyo ko. Babasagin ko ang mukha ng gagong yan. Kalma ka muna pare. Pag-usapan nyo na lang ito ng maayos ni Matt. Ani Renzo na nakangisi pa habang pighil-pighil sa balikat ang galit na si Alden. Maging ang tatlo ay may mga nakakalokong ngisi rin sa kanilang mga labi. Mukhang alam na ni Alden ang tungkol sa panliligaw ko kay Ana. Kung paano niya nalaman di ko alam. Imposibleng si Ana ang nagsabi dahil takot yun sa kanya. Pwedeng si tita. May pagkamadaldal din siya gaya ni Tita Tess. Sumandig ako sa backrest ng swivel chair at Doom 4. Kung magwala ka parang may ginawa akong masama sa kapatid mo. Sambit ko kay Alden na lalo pang yumigting ang panga. Nililigawan mo siya pare. Mariing sikmat niya. Hindi ko itatanggihan pare at hindi masama ang manligaw. Bakit kapatid ko pa? Ang daming babae dyan. Nagkibit balikat ako. Dahil siya ang babaeng gusto ko. Tangi na ka. At relax na relax ka pa dyan. Bit-iwan niyo ko Renzo, Kester. Nagpupumigla si Alden sa hawak ng dalawa pero di siya hinayaang makawala. Wala siyang laban sa dalawa nakahulmo lang din niya ng katawan. Kahit magwala ka maghapon dyan at lampuhin ako sa bagbog di kita papatulan pare. Of course you're my future brother-in-law. Magiging kuya na kita. Chill lang na sabi ko. Nagsipulan naman ang mga kaibigan ko at may mapang-asar na mga ngiti. Tangi na mo. Anong kuya? Magkasing edad lang tayo gago. At hindi kita magiging brother-in-law. Sikmat pa rin ni Alden na tila lalo pang nagalit. Hindi pwedeng uminit ang ulo ko at patulan siya dahil kuya siya ni Ana. Kailangan ko ring magpagod shot sa kanya. Pare relax. Mukhang seryoso naman si Matt sa kapatid mo. Ani Jace. Mabuti nga at manliligaw si Matt at hindi agad tinanan at inanakan si Ana. Noong Ana, painan mo lang ng pagkain sa sama na agad. Nakangising saad naman ni Luis. Parehas namin siyang tinapunan ng masamang tingin ni Alden. Kapag talaga siya ang nagbigay ng opinyon ay nakakainit talaga ng ulo. At isa pa pare, ayaw mo ba nun? At least kilala mo si Matt. Sa ating lahat siya lang ang hindi masyadong babero. Dugtong ni Renzo. Para sa akin bagay ang kapatid mo at si Matt. Perfect combination nga sila eh. Para silang kape at asukal. Saka ayaw mo ba nun? May nobyo na ang kapatid mo may tatay pa. Oo nga pala, lahat pala kayo parang mga tatay na ng mga asawa nyo at susunod pa sa yapak nyo si Matt. Nakangising dagdag pa ni Kester. Pinukol siya naming lahat ng masamang tingin. Palibasa kasi 2 years lang ang agwat ng edad nila ng kanyang asawang si Chris. Bumuntong hininga ko at binalingan na lang si Alden. Alden pare, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Matalim pa rin ang tingin niya sa akin pero kumpara kanina ay mahinahon na ang hitsura niya ngayon. Napumiglas siyang muli sa hawak ni Renzo at Kester. Binitawan naman siya ng dalawa. Naupo na sila isa-isa sa couch at nag-request pa ng kape kay Jamil. Panigiradong mahaba habang usapan ito at paliwanagan. Sana lang ay maintindihan ako ni Alden at hindi tumutol sa panliligaw ko kay Ana.
Hindi raw po makakapunta ngayong gabi si Irvin, mommy. Lumuwas sila ng pamilya niya pauwing Cavite, dahil patay raw ang isa nilang kamag-anak. Hayag ko kay mommy. Ganon ba? Pakisabi na lang condolence anak. Hay, ganyan talaga ang buhay. Una-una lang, sambit ni mommy. Sinabi ko na po, dinampot ko ulit ang kutsara. Si Matt kaya pupunta ngayong gabi. Natigilan ako sa pagsubo ng banggitin ni mommy si Kuya Matt. Automatiko ding bumilis ang tibok ng puso ko. Ewan ko po mommy. I told you nang e-echoes lang yung si Kuya Matt. Sinubo ko na ang kutsara na may kanin at ulam. I don't think so anak. Hindi marunong mang-echo si Matt. Masyadong seryoso sa buhay ang binatang yun. Umusli ang labi ko. Bakit hindi siya pumunta kagabi? Noong nakaraang gabi ay pumunta dito sa bahay si Kuya Matt na may mga dalang paborito kong pagkain sabay hayag na gusto raw niya akong ligawan. Siyempre nagulat kami parehas ni mommy lalo na ako. Pero kagabi naman ay hindi siya pumunta at si Irvin lang ang pumunta. Nang e-echoes lang talaga siya. Baka naman na busy lang kagabi anak. Alam mo naman si Matt masyadong dedicated sa work. Busy pala siya sa work na kuha pa niyang manligaw. Himutok ko sabay subo ng malaking laman ng malambot na baka. Ganitong naiinis ako magana akong kumain. Akala ko ba ayaw mong ligawan ka ni Matt tapos ngayon inis na inis ka dahil hindi siya pumunta kagabi? Nako ikaw anak ha, kunwari ka pa pero mukhang may gusto ka rin kay Matt. Natigilan ako sa pagmuya sa sinabi ni mommy. Nag-init din ang pisngi ko. That's not true mommy. Sa akin ka pa talaga magdedini. Mommy mo ko kilala kita. Magkaugali tayo anak. Napanguso na lang ako at di na nagkomento pa. Kilala ako ni mommy. Mula ulo hanggang paa. Nang matapos kaming mag-dinner ni mommy tumambay kami sa entertainment room para sabay naming panuurin ang bagong movie ngayon sa Netflix. Isa ito sa bonding namin ni mommy, ang manood ng movie. Nung wala pang asawa si Kuya Alden ay kasama rin namin siyang manood pero agad siyang nakakatulog kapag di gusto ang pinapanood. Iba kasi ang gusto niyang panoorin sa gusto naming panoorin ni mommy. Dahil nag-iisang lalaki siya wala siyang laban sa amin ni mommy. Ma'am, sabay kaming lumingon ni mommy sa pinto nang pumasok ang isang kasambahay. Hininaan ko muna ang volume ng malaking flat screen TV. Ano yun Ida? Tanong ni mommy sa kasambahay. Dumating po si Sir Alden kasama ang kaibigan niya. Nagtinginan kami ni mommy at sabay pang napataas ng kilay. Parang biglaan yata ang dalaw nila. Wala man lang paabi. Ani mommy na tumayo na. Tumayo na rin ako at pinatay na muna ang TV. Sabay-sabay na kaming lumabas ng entertainment room para harapin ang mga kaibigan ni Kuya Alden. Simula nang magsipag-asawa ang mga ito maliban kay Kuya Matt ay naging madalang na lang ang pagpunta ng mga ito dito sa bahay. Bumilis naman ang tibok ng puso ko nang maisip si Kuya Matt. Baka nasa baba na rin siya. Good evening tita. Isa-isang bumati at humulik sa pisngi ni mommy ang mga kaibigan ni Kuya Alden. Pero nanlumo ako na hindi pala nila kasama si Kuya Matt. Oh, napatili ako nang bigla akong haklitan sa leeg ni Kuya Kester gamit ang kanyang malaking braso. Ginulupan niya ang aking buhok na para akong isang bata. Dalaga na si Bunso. Aniya sabay pisil sa pisngi ko. Ouch! Siniko ko siya ng malakas sa tagiliran at tatawa-tawang binitiwan naman ako. Inis na kinuskos ko ang pisngi at tumingin kay Kuya Alden. Kuya oh! Sumbong ko sabay turo kay Kester. Pero bumuntong hininga lang siya at namewang saka umiling-iling. Napanguso na lang ako at hinarap, ang iba pa niyang tropa pips na pawang may mga ngisi sa labi. Teka, bakit nga pala kayo biglang napadalaw? Sayang di na kayo nakasabay sa dinner namin ni Ana. Wika ni mommy. Ayos lang tita, kumain na ho kami bago kami pumunta rito. Saad ni Kuya Jez. Saka nandito ho kami para manood. Nakangising sabat naman ni Kuya Renzo. Kumunot ang noo ko. Manood ng ano? Di ng panliligaw ni Mati. Sagot ni Kuya Luis at sabay silang nagtawanan. Anong ginagawa nyo rito? Sabay-sabay kaming napalingon sa malakulog na boses na nagsalita. O nandito na pala ang ating panauhing pandangal. Hindi na magkandatuto sa pagtibok ng malakas ang puso habang nakatingin ako kay Kuya Matt na kapapasok lang. May dala na naman siyang mga pagkain na gusto ko. Lumapit siya sa akin. For you. Inabot sa akin ni Kuya Matt ang 2 box ng buko pie, ng paborito kong siomai at hindi nawawala ang avocado ice cream.
Kinuha ko naman yun. Salamat Kuya Matt. Nagsipulan naman ang mga kaibigan niya at nagkomento ng panunukso sa pangunguna ni Kuya Kester. Si Kuya Alden ay nakahalukip-kap lang habang matiim na nakatingin lang sa amin. Mukhang alam na niya na nililigawan ako ni Kuya Matt kaya narito siya. Kinabahan ako. Para kayong mga tanga, ani Kuya Matt sa mga kaibigan niya. You're so sweet talaga Iho, halatang ayaw mong magutom si Ana. Saad naman ni Mommy nang ngiting-ngiti na tila kinikilig pa. Bakit pagkain lang ang dala mo dapat may bulaklak? Wika ni Luis. Bakit, makakain ba ni Ana ang bulaklak? Masungit na sambit ni Kuya Matt kay Kuya Luis. Hindi nga, pero kasama sa panliligaw ang bulaklak. Sabat naman ni Kuya Renzo na sinang-ayunan pa ng magkakaibigan. Ngumisi si Kuya Matt. Kung magsalita kayo parang nanligaw kayo sa mga asawa nyo at nagbigay ng bulaklak Hey, nanligaw ako. Tanong mo pa kay Chris. Nakangising sabi naman ni Kuya Kester. Me too. Segunda ni Kuya Renzo. Si Kuya Jace, Kuya Luis at Kuya Alden naman ay natahimik. Halatang mga hindi nanligaw at mukhang dinaan sa santong papasan ang mga asawa nila. Alden anak, huwag mong sabihing di ka na nanligaw kay Jorlena. Akusa ni Mommy kay Kuya Alden. Nanligaw ako Mommy. Tanungin niyo pa si Jorlena. Pero hindi na ito tungkol sa panliligaw namin. Tungkol na ito sa panliligaw ni Matt kay Ana. Seryosong sabi ni Kuya Alden na nakatingin sa amin ni Kuya Matt. Dapat talaga may dala kang bulaklak. Part yon ng panliligaw. Bakit binigyan mo rin ba ng bulaklak si Jorlena nung nanligaw ka? Hindi. Pero puro jewelries ang binibigay ko sa kanya kaso tinatanggihan lang niya. Ngumisi si Kuya Matt. Kasi di niya makakain yun. Pero itong mga pagkain makakain ni Ana busog pa siya. Bamalang siya sa akin. Pero kung gusto mo ng bulaklak bukas magdadala ako. Ano bang gusto mo? May lamang na niyang tanong. Ano, kahit ano na lang. Nahihiya na sabi ko. Paano ba naman halos di na ako makahinga sa lakas ng kabog ng dibdib ko? Okay, ako nang bahala. Huwag lang korona ng patay Iho. Biglang sabat naman ni Mommy na ikinatawa ng mga kaibigan ni Kuya Matt. Inaya na ni Mommy na maupo si Kuya Matt. Sumunod naman sila Kuya Alden. Parang biglang sumikip ang living area namin. Paano ba naman mga kapra ang magkakaibigan? Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa sala. Si Kuya Matt ay binigyan ng nagbabantang tingin ang mga kaibigan maliban kay Kuya Alden. What pare? Cut got your tongue? Nang asar na tanong ni Kuya Kester. Kung aipak agad kaya kita kay Pochi. Bakit ba nandito kayo? Kapamilya ba kayo ni Ana? Inis na sabi ni Kuya Matt. Hindi man kami kadugo ni Ana pero para na rin namin siyang bunsong kapatid. Sagot ni Kuya Luis. Yumangus ako. Plastic. Bamalang si Kuya Matt kay Mommy. Tita, pwede bang hiramin muna si Ana? Diyan lang ho kami sa labas. Nahigit ko ang hininga sa sinabi ni Kuya Matt. Gusto niyang magsolo kami. Sure. No problem Iho. Hindi ako papayag. Bakit sa labas pa? Pwede namang dito o Mommy. Daing ni Kuya Alden nang kurutin siya ni Mommy sa tagiliran. Huwag ka ng yumpal Alden anak. Chance na ng kapatid mong magka-love life. Nakangiting bamalang si Mommy sa amin ni Kuya Matt. Sige na, sa labas na kayo mag-usap. Enjoy. Thanks tita. Tumayo si Kuya Matt at lumapit sa akin sabay hawak sa kamay ko. Tila naman ako nakuryente sa hawak niya at mas lalo pang nagwala ang puso ko. Napatayo na rin ako at napasunod sa kanya. Tumayo rin ang magkakaibigan at akmang susunod sa amin. Boys, dito lang kayo bawal ang sumunod. Saway ni Mommy. Kaya di na sumunod ang magkakaibigan at bumalik na lang sa couch. Ana sigaw ka lang. Lalabas agad kami. Pahabol na sabi ni Kuya Kester. Sinaman naman siya ng tingin ni Kuya Matt. Sa porch kami nagharap ni Kuya Matt. Nakaupo ako sa double couch, siya naman sa single couch na nakaharap sa akin. Walang nagsasalita sa amin at nakatitig lang sa isa't isa. Siya lang pala dahil hindi ako makatitig sa kanya ng matagal. Ilang na ilang ako. Simula nang magpaalam siyang manliligaw kay Mommy at inamin niyang gusto niya ako ay nag-iba na ang tingin ko sa kanya. Parang di ko na siya kayang biruin at asarin. Hindi na rin ako makatingin sa kanyang mga mata ng diretsyo. At higit sa lahat nagiging erratiko ang tibok ng puso ko at lagi itong parang tinatambol gaya ngayon. Ang tahimik mo naman, nakakapanibago.
Aniya sa mababang boses. Sumulyap ako kay Kuya Matt na nakatingin pa rin sa akin. Kanina pa siya titig ng titig. Nag-iwas ako ng tingin at umusli ang labi ko. Anong gusto mong sabihin ko? I don't know, pero pwedeng sabihin mong sinasagot mo na ako. Lumipad ang tingin ko sa kanya. Sagot agad. Unang gabi mo palang manligaw sasagutin na kita agad. Wala pang ang 30 minutes eh. Bulalas ko. Nagkibit balikat siya. Nagbigay lang ako ng suhestyon sa pwede mong sabihin. Mataman ko siyang tiningnan. Nakapang-opisina pa siyang suot minus necktie and coat. Nakataas ang mahabang sleeves hanggang siko at nakabukas ang ilang butones ng puting button-down shirt kaya nasisilip ko. Ang kanang malapad na dibdib magkahiwalay ang kanyang mga tuhod at nakapatong doon ang kanyang mga braso habang nakatingin sa akin, ang kanyang nangungusap na kulay tsokolateng mga mata. Relax na relax lang siya. Confident na confident sa bawat kilos at pananalita. Ibang-iba kay Irvin na kabado 20 at halos natatakot kung magsalita. Pinadyak ko ang paa sa inis. Naiinis ako sa sarili ko at sa kanya. Bakit ba kasi gusto mo kong ligawan Kuya Matt? Nanti-trip ka lang naman diba? Sana nga kaya kong man-trip. Pero kahit kailan ay hindi ako nan-trip lalo na sa mga ganitong bagay. I'm serious Ana. I really like you. Sa tingin ko nga di lang simpleng pagkagusto ito. Mas malalim pa. Hayag niya na di man lang napupunat ang tingin sa akin. Napalunok naman ako. Gusto kong kabudyin ng kamao, ang dibdib para pakalmeyan ang puso kong nagwawala. Tumikim ako at nagtaas ng noo. Di ako dapat magpa-intimidate sa kanya. Siya ang manliligaw kaya dapat siya ang ma-intimidate sa akin. Pero parang kuya nakita. Parang lang pero di mo naman ako kuya. Ngumuso ako. Kasing edad mo si Kuya Alden, 37 ka na ako naman 22. Di ba ang awkward? Sa akin hindi. 15 years ang agwat ng edad natin. And so, parang, di bagay. Si Jace nga at ang asawa niyang si Ivan ganun din ang agwat kahit si Luis at ang kaibigan mong si Ivana. Tumaas ang isang kilay ko. So nainggit ka. Naging matiim ang kanyang tingin at mariing naglapat ang kanyang labi. Alam kong naiilang ka lang dahil bigla ay liligawan kita. Pero masasanay ka rin Ana. Gabi-gabi akong pupunta dito sa bahay niyo para ligawan ka hanggang sagutin mo ko. Tinutuo nga ni Kuya Matt ang gabi-gabi niyang panliligaw sa akin. Kung ano-anong pagkain ang dala niya na may kasama ng bulaklak. Unti-unti na rin akong nasasanay sa kanya. Aaminin ko kilig na kilig ako pero syempre di ko pinapahalata. Baka lumaki ang ulo niya eh. Ano ba naman ito? Ang daming pagkain sa ref. Nasasayang lang. Ani Mommy habang nilalabas ang mga pagkaing nakabox. Ma'am mga dala po yan ni Sir Matt. Wika ni Ate Ida. Luwi nyo na lang ang mga yan sa inyo at masasayang lang. Ay talaga po ma'am. Oo naman. Kesa masira at least nakain. Ana anak, ipapauwi ko na tong mga pagkain sa mga kasambahay. Sumulyap ako kay Mommy. Yes Mommy. Muli kong binalik ang tingin sa cellphone. Kachat ko si Ivana at si Jorlena. Alam na nila ang panliligaw sa akin ni Kuya Matt. Sinika sa kanila ng mga asawa nila. Thank you po Ma'am Ana. Sabi ni Ate Ida. Tumungo lang ako habang nagtatype ng reply. Anak, bakit si Irvin hindi pa pumupunta? Ano nang balita sa kanya? Magdadalawang linggo na siyang di nakakapunta. Nasa Cavite pa ba siya? Tanong ni Mommy. Natigilan naman ako at tumingin kay Mommy. Narito na po siya sa Manila Imi. Pero ang sabi niya ay busy daw po siya dahil nilipat siya sa ibang branch. Ganun ba? Kailan naman daw siya pupunta dito sa bahay? Medyo namimiss ko na nga ang batang yun. I don't know Mom. Hindi na nga siya masyadong nagre-reply sa chat ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Irvin at parang dumidistansya siya sa akin. Okay naman kami nung huling punta niya rito. Kahit nung pumunta siya ng Cavite kasama ang mga parents at nga kapatid niya ay madalas pa rin ang chat niya. Tapos isang araw wala na siyang chat at naging madalang na lang. Medyo namimiss ko. Na nga siya pero di bilang manliligaw kundi bilang kaibigan. Panay ang ihit ko ng ubo at singhot habang nilalagay ko sa sling bag ko ang charger at cellphone. Mauuna na akong umuwi sa mga empleyado ko dahil iba na ang pakiramdam ko. Ma'am Ana, uminom po kayo ng gamot pag-uwi nyo sa inyo bago pa mauwi sa lagnat yan. Bilin ng isa kong empleyado. I will. Thank you. Nakangiting sabi ko at sinara na ang sling bag at sinukbit sa balikat.
Mauuna na ako sa inyo, kayo na ang bahala rito. Paalam ko. Yes ma'am, ingat po kayo. Umihit pa ako ng ubo bago lumabas ng store. Bahagya pa akong nakaramdam ng ginaw samantalang hindi naman malamig. Sana pala ay di na lang ako nag-crop top o kaya nagdala man lang ako ng cardigan. Kahapon pananakit lang ng lalamunan ang naramdaman ko tapos kagabi ay nagkasipon ako. Hindi nga ako pumunta ngayong araw sa shelter, dahil baka mahawan ko pa ng ubot-sipon ang mga rescues namin. Tapos ngayon ay mas lumala pa. Barado ang ilong ko at makati ang lalamunan ko. Dumaan muna ako sa Botica para bumili ng gamot. Malamig sa loob ng Botica kaya ginaw na ginaw ako. Mabuti na lang at walang masyadong customer kaya nakalabas ako agad. Himas-himas ko ang mga braso paglabas ko sa exit. Umiinit na ang pakiramdam ko sa loob. Para na akong lalagnaten. Naglakad ako papuntang parking. Ana, natigilan ako nang marinig ang pamilyar na boses. Lumingon ako. Kuya Matt, sambit ko at pasimpleng pinasadahan siya ng tingin. As usual nakapang-opisina pa siya. Guwapong mama macho pa. Lumapit pa siya sa akin. Pauwi ka na. Oo, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sabay ay hit ng ubo. Sinusundo ka. Galing akong shelter, wala ka naman doon. Hindi ka raw pumunta roon at dito ka lang sa store. May kumaglit na kilig sa puso ko. Talagang, pinuntahan pa niya ako sa shelter para sunduin tapos dumiretso pa siya rito. May ubot-sipon kasi ako, baka mahawa, ang mga rescues namin kaya di muna ako pumunta roon. Sabi ko sabay ubo. Tumango-tango siya habang nakatitig sa akin. At mukhang di ka okay. Para kang ngongo magsalita. Tumaas ang isang kamay niya at napapitlag ako nang dumampi iyon sa aking pisngi. As usual bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Ganito naman lagi kapag kaharap ko siya at tila tumaas palalo, ang temperatura ng katawan ko dahil sa hatid ng mainit niyang palad. Ang init mo. Sambit niya at dumampi pa sa aking noo ang kanyang palad, sa kabila kong pisngi at sa leeg. Ngumuso naman ako. Tila nga lalo pang sumama ang pakiramdam ko at gusto kong magpabebe sa kanya. Parang ang sarap sumandig sa malapad niyang dibdib at magpahele. Ang sama ng pakiramdam ko Kuya Matt, saka giniginaw ako. Sabi ko sabay ay hit ng ubo at singhot. Nagsalubong ang kilay niya at tumalim ang tingin. Paano kang di giginawin? Kakarampot yang suot t-shirt na suot mo. Lalong nang haba ang nguso ko. Ang sama na nga ng pakiramdam ko sinusungitan mo pa ako. Busted-eden na kaya kita. Ako pa talaga ang tinakot mo. Kahit busted-eden mo pa ako ng ilang beses liligawan pa rin kita hanggang sa maging nobya na kita, at kapag naging nobya na kita di nauubra sa akin. Ang katigasan ng ulo mo. Halika na. Hinawakan niya ang kamay ko. Saan tayo pupunta? Ihahatid kita sa inyo. Pero paano ang kotse ko? Iwanan mo muna dito. Baka mawala. Hindi yan mawawala. At kapag nawala papapalitan natin ng bago yan kay Kester, dahil walang kwenta ang security ng mall niya kung mawawala ang kotse mo. Let's go. Sumunod na ako sa kanya nang kuhanin niya ang kamay ko. Lumapit kami sa kotse niyang nakaparada, ilang hakbang lang ang layo sa kotse ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa shotgun seat at inilalayan pa akong pumasok. Nakakapanibago ang pagiging gentleman niya. Pero masasanay rin ako. Siyempre nanliligaw siya Need niyang magpakabait kundi busted siya. Umikot siya sa kotse at pumasok sa driver seat. Inabot niya naman ang coat niyang nasa backseat at isinuot sa aking likuran. Muli pa niyang hinipo ang pisngi, noo at leeg ko habang nakakunot ang kanyang noo. Nakaguhit sa kanyang mukha ang pag-aalala. Nakakapanibago ang kilos niya pero kinikilig ako. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong niya sa mababang boses. Umiling ako. Hindi pa. Wala kang gamot. Bumili ako sa Botica kanina. Pinakita ko sa kanya ang hawak na maliit na plastic. Inabot naman niya ang isang bote ng mineral water at binuksan yun saka inabot sa akin. Uminom ka na. Kumuha ako ng isang tableta ng gamot at nilagay sa bibig saka ko kinuha ang bote ng tubig at uminom. Binawasan naman ni Kuya Mati ang lamig ng aircon ng kanyang kotse. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay siya pa ang nagkabit ng seatbelt ko. Masarap palang mag-alaga si Kuya Matt. Naalala ko ang sinabi ni Kuya Kester, kung magiging jowa ko raw si Kuya Matt, may jowa na ako may tatay pa.